Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ang tatalakayin ko ngayon ay tungkol po sa itong shocking verse sa Biblia. Ah, Sabihin man nila ako'y nangangatake, pero para sa akin, pag mayroong katibayan, totoo, nga may mababasa, ay hindi ito pangatake. Sabihin man yung pangatake, go on. Pero sa akin, basta totoo, nga nandyan nasulat sa Quran, nasulat sa Hadith, babasahin ninyo ito at ibabato nyo sa amin. Hindi yan panglalait, hindi yan pangatake. Kung may mabasa kayo sa Quran, mabasa kayo sa Hadith. Ganon din. Kung may mababasa kami sa Biblia, tapos ibabato namin sa inyo, tapos sabihin nyo, ako'y nangangatake, bahala na kayo. Pero sa akin, hindi pangangatake. Kung may nakita kong butas sa daanan at sabihin ko, brother, may butas, mag-ingat ka diyan. Baka mat, na, matakil po ka, sa Bisaya pa matakil po ka, may butas diyan. Brother, ang tulay doon sira. Para sa akin, ay pag sinasabi mo sa isang driver, brother, ingat ka sa tulay doon kasi may sira yung tulay doon. Para sa akin, hindi yung pagbabanta, hindi yan pangangatake, kundi bigyan ko lang siya ng warning para mag-ingat siya. So kung mayroong salita sa Biblia, mga kapatid, na very shocking, ay mag-isip na kayo kung ito ay salita ba ng Diyos o hindi. Dahil ang paniniwala ng iba, ang lahat ng nasulat ng Biblia, salita ng Diyos. Para sa akin, may mga bagay na hindi salita ng Diyos. Example, sa Jeremiah chapter 19 verse 9, ako Tagalog, alhamdulillah. At pakakainin ko sila ng laman ng kanilang mga anak na lalaki at ang laman ng kanilang mga anak na babae at kakainin bawat isa sa kanila ng laman ng kaniyang kaibigan sa sa pagkakulong at sa kagipitan na igigipit sa kanila ng kanilang mga kaaway at nang nagsisiusig ng kanilang buhay. Mga kapatid, bakit ang istorya? The context, baka sasabihin naman nila ang context nito. Ang context nito, okay, babasahin, ito sa Jeremiah, ay ang Panginoon na galit. Dahil yung mga nakatira sa Jerusalem, madaling sabi, yung mga Israelites, ay iba na ang kanilang sinasamba. Doon sila nag-alay ng sinusunog ang bata doon kay Baal. Yung idol, doon na sila. So nagalit ang Panginoon sa sinabihan niya ito si Huda, ang hari ng Jerusalem, at ganito ang gagawin ng Panginoon. Ang context nito, baka sabihin naman lang, out of context, mga kapatid, kahit masabihin niyo out of context, nandyan na yan eh. Para bang isang para bang isang lamisa. Ang isang lamisang malaking lamisa at malinis. Tapos sa gitna, mayroong konting ibak. Ha? Huwag niyong sabihin sa akin, malaki na malinis naman ang lamisa eh. Maliit man lang yan ng ibak nandyan sa lamisa eh. You are talking about context. Ha? Context. Kung ang lamisa malaki, malinis, at may isang ibak na ilalagay dyan, bakit isang kasing laki lang ng iyong daliri? May isang ibak sa lamisa? Do you think you have to sit down and eat together? Nakita mo yung ibak? Kahit man ipot ng manok, ipot ba ng kambing ay nandyan sa lamisa mo. No? Kasi yun ang sinasabi ng out of context. Pero actually, ang context, the same pa rin na ang Diyos ay nagalit. Panginoon ay nagagalit sa mga tao sa Jerusalem. In short, mga Israelites. Dahil gumagamit na sila, sumasamba na sila sa itong mga idols. So sinasabi nitong Panginoon kasi nagalit siya, at ang mga tao sumasamba na kay Baal, at ito nang sinasabi niya. At pakakainin ko sila ng laman ng kanilang mga anak na lalaki at ang laman ng kanilang mga anak na babae at kakainin bawat isa sa kanila ang laman ng kaniyang kaibigan sa pagkakulong sa kagipitan na igigipit sa kanila ng kanilang mga kaaway at nang nagsisiusig ng kanilang buhay. Mga kapatid, ano ba ito? Ito ba ang salita ng Diyos? Di ba ang salita ng Diyos is sublime?
Kung ipalusot ninyo ito na symbolic, ipalusot ninyo itong parabolic, ilusot ninyo ito ng idiomatic, bakit ba naubusan ng ibang panalita ng Panginoon? Dahil mayroong ibang mga tao nito, ipapalusot nila, hihilutin nila ang verse at ipalusot nila na hindi ganyan. Okay, tanggapin natin. This is allegoric, this is symbolic, this is idiomatic, ano pa, parabolic, okay. Ang Diyos ba ay nawala ng ibang salita? He cannot give an idiomatic or parabolic or any figure of speech sa very word nga ibang luod sa Bisaya pa, luod nga pananalita. Ang Diyos ay pakaunon mo ang karne ng iyong anak. Ha? Ipakaon mo ang karne ng inyong anak, babae at lalaki. What is this? Is this the word of God? Ano? Ito ba ang Diyos? Hindi ba masyadong pampera ang ang vampira? Kasing Diyos. Pakainin mo. Hindi mo nga pwedeng pakainin siguro ng hilaw na manok, hilaw na karning baka, at papakain mo pa yung anak mong lalaki at anak mong babae dahil nagalit ikaw, dahil yung mga tao doon ay sumasamba na sa idol. Ha? Nagagalit ikaw, patayin mo na lang. Ha? So, pag ganun, papakainin ako ng ibak, pakakainin ako ng karne ng aking anak, patayin na lang ako sana. Ha? Panginoon, patayin mo na lang ako. Bakit pakainin pa ko, Panginoon, ng karne ng aking anak? Ha? Ay, sabihin man ninyo, ipalusot naman niyo ito na symbolic, allegoric, or ano. Wala. Bakit? Wala ka na, Panginoon, ibang salita? Ha? Kung talaga ay hindi mo ito salita dahil it means something or beyond this line of the words, ibang yung ipaparating. Bakit wala ka ng ibang panalita, Panginoon? Naubusan ka na ng parabolic or symbolic or what kind of spiritual whatsoever? Naubusan ka na, Panginoon? But if you read the context, no, hindi. Hindi ito idiomatic, hindi ito parabolic or ano pa. Hindi. Ito, kung babasahin mo ito in the context, ang Panginoon ay nagalit dahil ang mga tao ay sumasamba ng mga idols at nag-o-offer na sila doon, sinusunog yung anak nila, tapos ino-offer doon sa kay Baal o ano pa mga Diyos-Diyusan sa mga pagano. Matindi. Matindi ito mga kapatid. Ang aming ang aming pag-iisip, kami mga Muslim, ang Diyos ay hindi makapagsalita ng ganyan. Kayo makapagsalita ang Diyos ng ganyan, mga kapatid? Ha? Ha? Okay, kung galit ikaw, tao lang ha, hindi ka Diyos, hindi ka malinis, hindi ka mas maalam kaysa Diyos. Pwede ba yung anak mo, pakainin mo ng ibak, nagkakasala yung anak mo, hindi sumusunod sa'yo, pagdating sa bahay, papakainin mo sa ibak mo? Pwede yun? Ito, matindi ito eh. Dahil karne mismo, may ibig sabihin, papatay ka ng tao. Papatayin mong anak mo lalaki, papatayin mong anak na babae, pakain mo sa kanila. At sa kanila itong mga tao, hihilutin nila ito. Itong mga fanatic, itong mga maalam kuno dito, tingnan mo. Iiwas naman sila dito at sabihin na, hindi naman ganyan. Ang ibig ng sabihin ay, ganito ang ibig sabihin. Kahit pa, ganyan sabihin, kahit iiwas kayo, ihihilot. Bakit ba ang Panginoon, wala na siyang malinis nga pag-iisip, malinis nga pagsasalita? Bakit ba? Word, yan ang word talaga ang Panginoon. Talagang wild mananalita ang Panginoon. Ito mga kapatid, ito lamang nagpapatunay na ang Biblia ay hindi ho salita ng Diyos. Mayroong nahalo nito. Hindi pa kayo magtanong, mag-iisip. Grabe ang Diyos. Papakainin mo yung anak, ipapakain sa iyo ang anak mong lalaki at babae. Siyempre patayin mo muna bago mo kakainin. Alang-alang naman inkito ni mo doon, diretsohan mo kain yung bata mo. Kagatin mo kaagad. Hindi naman eh. Di ba? So kung talagang ipakain ng Panginoon ang inyong anak, literally, siyempre ipakakatay pa yun. Pagkatapos lulutuin po pa. Kakain ka ba kung hilaw? Ha? So ipapaluto pa. God nagtuturo ng cannibalism. The Bible teaches cannibalism. That's why mga Kristiyano rin nagsasabi, nag-isip din ngayon nga the blood of Jesus Christ, literally, the blood of Jesus Christ, iniinom at ang kakarne rin ni Kristo ay kinakain ninyo. The Bible really is teaching about cannibalism. Imagine, hindi katakataka dahil ng mga Kristiyano, ang paniniwala ng mga Kristiyano, kumakain kayo sa laman ni Kristo at umiinom kayo sa dugo ni Kristo. Di po ba kapatid? Di ba may connection ito? Diyan, ganun naman talaga ang Diyos ninyo.
para mapapatawad kayo, kakainin ninyo ang karne ni Jesus, ang laman niya. That's why sa Catholic Church, they think it literally, hindi symbolic yan. Na pagdating nyo, you must think literally na ang bread is representing the body of Jesus Christ and the wine is literally representing the blood of Jesus Christ. If you are a Roman Catholic inside the church, huh? Sa iba siguro baka symbolic. So ito lang aking masasabi mga kapatid. Iwas na kayo dyan. Alis na kayo dyan. Mag-Muslim na lang kayo. Alhamdulillah. Mag-Muslim lang kayo. Hindi kayo malilito. Walang werdo nga pananalita. Walang wild na pananalita sa Quran. Alhamdulillah. Makakatch talaga sa simple human being ang Quran. Maintindihan dahil simple ang pananalita ng Allah. Very clear ang pananalita. Pero dito, aywan ko kung ang Diyos nagsasalita dito. Palagay ko hindi Diyos ang nagsalita eh. Satanas ang nagsalita. Imagine pakakainin yung ipakakatay yung anak mo. Okay? Dito muna tayo mga kapatid. Shout out muna dito kay Eleanor Saji. Shout out sa inyo. Okay? Dito okay, Kang Alex Gintawan. Shout out sa iyo. Oh, maganda ang audio. Thank you. Alhamdulillah. Robert Cipriano, judgment po. Yan ang Diyos sa Israel sa pagiging seeds ng Babylon dahil utak nanggap na ito. Para papakainin ng pakainin ng so literal talaga. Pakainin, naging kanibal na pala. Robert, Kristiyano ka man o Muslim. So umamin ka na nga talagang literal yan. Totoo talaga yan. Nga papakainin ng Diyos ang tao, bawal nga sa Diyos pakain ng baboy. Lulutuin mo pang baboy, bawal nga eh. Yung pang tao papakain sa anong klaseng Diyos? Isip ka nga, anong klaseng Diyos, Robert? Cipriano, kung ikaw ay Christian, ikaw isang Christian, mag-isip ka, anong klaseng Diyos? Kung Diyos man talaga, parusahan niya kung parusahan, patayin niya kung patayin, sunugin niya kung sunugin. Bakit pa papakainin ng anak ng ano bang kasalanan? Supposing may anak ako, bagong isinilang, ang sanggol ko, bago. Ipakain sa akin yung katayin ko yung bago kong isinilang na anak, ipakain sa akin. Anong sa anak? Anong kasalanan sa anak? Bakit kakatayin ko siya? Ano bang kasalanan sa 1 month, 2 months, or 1 year, 2 years, 3 year old na anak ko? Kung yan ay pakatay niya sa akin at kakainin, isipin mo nga, if this is true, nga dahil galit siya at pakakainin niya ang tao sa kanyang anak, kung ang nag-edad ng 1, 2, 3, 4, 5, anong kasalanan ng bata? Papatayin ko yung bata at lulutuin ko at kakainin? Anong klaseng Diyos? Panginoon, hindi ka ba makapagsabi, kain na lang ako ng baboy, di ba bawal sa iya yung baboy, Panginoon? Bakit hindi ka na magsabi, napakakainin lang ako sa baboy bilang parusa sa akin, papakainin mo na lang ako kahit hilaw na baboy kaysa aking anak na ipakakatay mo? Ha? Grabe naman matindi. At saka si Robert Cipriano, alhamdulillah, at least kung siguro ito isang Kristiyano, siya ngayon ay nagpapapatunay na literal pala ito. Ha? Katigasan sa ulo ng mga Hudyo, kahit na matigas ang ulo sa Hudyo. Lintikan kung mainit, kung matigas ang ulo ng mga Hudyo, madali man lang yun mapalambot eh. Kung gusto mong palambot ang ulo ng mga Hudyo, sabihin mo, lalambot ang ulo ng mga Hudyo, lalambot. Lambot na. Lambot na. Bakit pa mo? Kung bagang paparusahan mo, sabihin mo na lang, kikidlatan kayo, makurinti kayo ng 15 minutos. Hindi kayo mamatay, pero kukurintihan ko kayo 1 oras. Kukurintihan na lang, di ba? Bakit papakainin? Kung gusto mong disiplinahin, bakit papakainin mo pa? Wala na bang iba diyang parusa? Panginoon, wala ka na bang ibang parusa? Papakainin mo na lang yun at yung idadamay pa yung batang walang kasalanan? Where is the logic? Where is the justice of God? Where is the mercy of God? Ano ang tanong mga kapatid? Okay, dito tayo kay Abu Bakar Kineho. Inshallah, si Rafael Pool. So, sumpa yan ng kanila kasi Suwail minsan. Kahit pa sumpa, anong klaseng Diyos? Okay. La hawla wala quwwata. Isumpain kung gusto mo talagang sumpain, maghanap ka ng ibang sumpa nga walang idadamay na inosente. Kasi pag ipakain mo yung bata mo, ay inosente dinadamay mo. Pinapapakain mo yung inosente. Tagain, tagtarin mo at lulutuin mo. Pagatin mo yung anak mo, nag-edad ng 1 month, 2 months, 3 months, or 1 year old. Bakit hindi nilang niya sabihin na kakain ka na lang ng iba? Kung hindi ka kakain ng iba, kukurintihin kita. Astagfirullah.
Tama kayo, yan naman talaga nangyayari sa mga Israel dahil sa kanilang pagsuway. La hawla wala quwata illa. Okay. Bakit po mahilig kayong maging terorista? Dito naman. Wala na silang ano, wala na bang masagot ano? I appreciate sa mga taong Robert, yan si Piano, may sumasagot. Okay. Pero ito si Balahad siya. Bakit mahilig kayo maging terorista? Walang talaga oh. Alhamdulillah. Wala nang ibang masabi, walang ibang ano, wala nang ibang maibato, yun na lang. Wala. Bakit terorista? Alam mo ba kailan nagsimula yung terorista? In 18th century. Lumabas yan ang salitang terorista in 18th century doon sa Fransya. Dahil mayroon silang salitang demokrasya, gusto sila, I read the etymology, the history of the word terorista, mayroon silang batas, mayroon silang grupo nga gusto nilang itulak yung demokrasya. Okay? So that time, gumawa sila ng mga terrorism act, pinatatakot or sinasaktan or mayroon silang ginagawa ang matatakot yung terrorized people para lamang iduso nila, para lamang nila maitulak ang demokrasya na batas. Ha? Actually, ang nagwa nito ay mga utak ng demokrasya. Sila ang unang nagterorista sa mga tao para maitaguyod, ma-establish ang demokrasya. 18th century lamang ito. Sa France nagsimula. So, doon siya nagsimula sa mga France. Ang unang nagterorista nito mga Kristiyano eh. Yung gumamit nito hindi mga Muslim. At saka yung naging terorista, bakit sila naging terorista? Gaya ng Hamas. Okay? Ang Hamas naging terorista. Bakit? Huh? Alam ba ninyo? For how many decades ang mga Palestinian ay pinapatay na, literally, kinakamkam na ang lupa nila, binubuldos ang bahay nila. How many decades? 30 years, 50 years, 70 years. Ha? Ha? Pumutok na lang ito, na-accumulate sa kanila yung galit at pumutok lang ito ng Hamas. Naging terorista sila. Pero yung mga state terrorism, this is group terrorism. Hamas, sabihin mo group terrorism. Pero yung state terrorism sa Israel, na siya mismo ang estado, nag-support ang gobyerno at ang mga sundalo ay talagang terrorize ang mga tao, hindi sila terorista. Tinatakot mo ang mga tao, gaya ng mga Palestinian, tinatakot. Mayroong 6,000 ngayon, mga bata, kasama ng karamihan ng mga bata, nandoon sa kulungan ng Israel. 6,000. That's why mayroong negotiation ngayon nga yung mga nakidnap nila nga sa panahon ng October 7, gusto nilang iswap yung 6,000 nga nandoon sa kulungan nila without trial. Shout out sa iyo, Abdul Baring. Sa iyo, Balahadja. Shout out. At Eleanor Saji. Okay, Assalamualaikum Ustad. Sa pag-shout out, Allahu Akbar, shout out, mashallah. Masdi Alpas, Ustad, akala ng mga Kristiyano, tayong mga Muslim, ang mga terorista, yung mga Israelites, ang mga pumatay ng mga, dito pa lang, ang terrorize ninyo, ang Diyos ninyo. Kung titingnan ninyo, ang Biblia ninyo, ang nag-utos ng terorista. Nagterorista ang Diyos ninyo eh. Bakit? Papakainin mo yung tao sa laman ng kanyang anak na babae, laman ng anak ng kanyang lalaki. Sinong nag-terrorize? Ano bang terrorize? Tinatakot mo. Hindi ka ba matatakot? Kung ipakain yung anak mo, hindi ka natatakot? So ang unang nag-terrorista, yung ano nyo, yung Diyos ninyo eh. Nandun sa Biblia, saan mabasa? Nandyan sa, masahin sa Jeremiah chapter 19 verse 9. Ano pa? At least umangkin sila ngayon, hindi na nagpalusot ha. Okay. Tama, kayo na naman talaga nangyari sa mga pero talaga may Diyos ba nga nagkatawang tao? Ano naman, shout out sa inyo Rakim Imam. Shout out sa iyo Masdi Alpasa. Shout out sa iyo Robert Cipriano. Alhamdulillah. So, dito lang ho, mga kapatid. Sa aking lahat na nanonood, sa aking mga taga-subaybay, mga Kristiyano man na hindi sumasabaybay at nanonood sila, magpapasalamat ako sa inyo. Kung hindi naman ma-individual talagang mapapasalamatan ko kayo, hindi ko ma-reply ang inyong mga katanungan individually dahil po busy ako. At may mga katanungan naman na talagang sagutin mo pa ay talaga namang panginginsulto, so hindi ko na lang yung sinasagot. May mga katanungan nga panginsulto, example,
Hindi ko mabanggit pero si Alan ninyo ganito ganito, hindi ko masagot dahil yung masyado ng panginsulto yung tanong. Sagutin mo pa, lalaki na ang panginsulto. Si Muhammad ay ganito ganito, bakit ganito? Hindi na ko masagot dahil yung pagtanong pa lang niya, panginsulto na. Kung sagutin ko pa, pag-reply niya, another panginsulto naman. So hindi ako makasagot. Pero kung mag-PM kayo, kalalagang bukal sa kalooban yung magtatanong, magtatanong kayo, pero kung magtatanong lang kayo, makipagdebate man sa akin, i-debate na lang tayo, di ba? Kung magtatanong kayo, di ibig sabihin na hindi nyo alam. Pero kung makipagdebate kayo, ang sagot ko ay babaliin ninyo, debate na lang tayo. Kung may sagot ako tapos babaliin ninyo, sabihin mo, ay mali, ito ang tama, debate tayo. Pero kung kayo ay plainly nagtatanong lamang, kung sinasagot ko kayo, yun ang sagot namin, yun ang paniniwala namin. Kung kontrahin mo man, di maging debate na yun. Yeah. Okay, mga kapatid. Okay. So, maraming salamat sa nandito. Si Julio Kumago, Assalamualaikum. Salot daw, ang kambing dapat ubusin. Salot to you. So, maraming salamat to, mga kapatid, sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod, Ibrahim Puncardas Romas. Ako magsabi, Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.